So, Congressman, ganito po, sa pakikinig po at manonood namin kahapon, di naman po sa buong pagdinig pero mukha nga po talagang may mga missing link dito para magpaliwanag kasi hanggat wala sila, maaari mag-deny yung mga nando doon at hindi makukumpleto po ang totoong kwento. Halimbawa nga po, no, doon po sa pag-withdraw sa land bank, no, ng pera, ito po'y cash na kinuha at hindi po ito special delivery kung hindi mismo pinuntahan doon sa bangko, kinuha yung cash at sinasabi dinala sa opisina po na isang cubicle na wala naman daw nakikitang vault doon. Ito po yung mga napaka-importanteng impormasyon. Congressman, meron na po kayong in-issue na di ba, na order of arrest para dito kila Acosta at Fajarda? Opo, kasi simula po nung na nag-umpisa yung pandinig po natin, hindi po sila sumipot. In fact, nagpapasalamat po tayo kay Atty. Zulaika dahil siya po ay pumunta sa ating pandinig at sinagot naman yung mga katanungan. Nagkaroon na po tayo ng 6 hearings at simula po nung inimbita natin sila, yung dalawa, si Gina Acosta, yung mga special disbursement officers, at saka si Fajarda, ay hanggang ngayon ay hindi ho sila pumupo. Ang dami po nilang rason. Ang pinaka-recent po na binigay nila sa atin na justification, ayun nga po, nag-coincide din daw mo yung kanilang programa sa kanilang mga satellite offices. Kaya nga po, Opo. So, pag ganun na may travel order at kumbaga meron pang official na ginagawang trabaho itong si Gina Acosta, ano po ang saysay noong arrest order po ng Kamara po para sa kanya? Di ho ba, naalala ko dati, merong mga arrest order na inyong pinauubaya sa PNP, sa mga law enforcement agencies. Dito ho sa kaso po ni Binibining Gina Acosta, bakit po siya hindi po pinaaresto? Well, tinanong po natin yung nature ng travel order nga po nila, no? Kaya nga po gusto natin malaman, apart from yung exact location, we also want to find out kung paano ba ito ini-issue yung travel order kasi mukhang natatapat sa bawat schedule ng ating committee hearings. No, we do not want to interpret this as much as possible because we also give them the due the presumption of innocence. Kumbaga, we do not want to interpret this as a attempt to frustrate the hearing by not attending din the invitation, but not attending the hearing, no? So, tinatanong din natin noon doon sa kanilang finance director. Pangalawa, we coordinated this, no? With the PNP. That's why we were asking kung saan locations ito to prove that they were there. Kasi kung halimbawa wala sila doon, it will only prove na they're using that reason para hindi umattend. So, nagsabi naman po yung kanilang director doon sa operation na nag-cite po siya sa tatlong locations kung saan po ito magaganapin yung kanilang activities. So immediately we requested our Sergeant-at-Arms to coordinate with the PNP headquarters in these areas para ma-determine whether Gina Acosta was really there or today meron din silang activity para ma-coordinate po sa kanilang opisina at to make sure that Gina Acosta will be able to attend in the next hearing. Okay, sige po. So meaning, kumbaga gagamit na po kayo ng tulong mula sa ibang agencies para po masiguro ang pag-serve ng order of arrest laban dito kila Acosta at Fajarda? Tama po yun kasi may kapangyarihan naman po ang Kongreso para makipag-coordinate sa ating mga law enforcement agencies. Doon po sa mga gusto nating imbitahin at vital yung kanilang bibigyan na impormasyon sa pandinig, lalong-lalo na po pag-investigation at inquiry.